Praise God. Yan. Palakpakan po natin si Jesus. At batiin mo naman yung katabi mo ng Merry Christmas. Merry Christmas. Sa kabila naman, sabihin mo, maligayang Pasko. Ayan. Merry Christmas po sa ating lahat. Okay. Sige po. At mamaya po natin itutuloy ang Paskuhan, ha? Okay. We are here hindi dahil this is the season na masayang mag-celebrate kasi nga quote-unquote Pasko, but we are here because we want to thank God, we want to thank Jesus sa kanyang ginawa para sa atin. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, ako ay narito kasi ako personally ay magpapasalamat kay Jesus. Ayan. And we always hear na ang reason for this season is si Jesus. Amen. But this morning, hayaan nyo pong i-share ko sa inyo itong topic na ito ng very, very fast lamang po so that after this we can worship God again. Ang title po ay Another Reason for This Season. Lagi natin naririnig, Jesus is the reason for this season. Lagi nating naririnig, another reason for this season is generosity, gifts, love, tradition. Patayaan niyo po ngayong umaga, makita natin ang isa pang dahilan why Jesus came. Ang isa pang dahilan why we're celebrating Christmas. At sino po rito yung gusto nang malaman kung ano yung dahilan ngayon? Amen. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful day na ipinagkaloob niyo po sa amin. Truly, Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. At hayaan niyo pong sa araw na ito, habang ang buong mundo ay nagse-celebrate ng Pasko the way na naunawaan nila iyon, biyayaan niyo po ang inyong mga anak na i-celebrate ito sa paraang gusto mo. We ask forgiveness sa aming mga nagawang pagkakamali. Forgive us, Lord. Cleanse us with your blood. And thank you for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Today, O dear Holy Spirit, we pray, turuan niyo po kami. Ipakita niyo po sa amin another reason for this season. We dedicate to you this day. We dedicate to you this Christmas service. Be blessed, O Lord. This we pray in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best na palakpak muli para kay Jesus. Another reason for this season ay ang kasalanan natin. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaya nagpasko. Kasi nagkasala ako. At hindi po natin ito madalas pinag-uusapan dahil ang pangit naman na ilalagay mo sa Christmas card, Merry Christmas, salamat sa kasalanan mo, nagkapasko. Diba? Hindi natin nilalagay yan. Hindi natin nilalagay ang isang malaking karatula ng sin sa loob ng bilin. Hindi natin ilalagay ang, meron bang nakakita rito na sa halip na parol ang isinabit ay isang malaking karatula, nilagyan pa ng Christmas light sa paligid at ang nakalagay, sin. Di ba? Tumahimik kayo? Meron po ba ritong nagbigay ng regalo na ang Christmas wrapper, ang design ay kamay na may sugat? Meron po bang nagregalo rito na ang ganda-ganda ng balot, tapos pagbukas mo, ang nakuha mo ay 3 pako na may kulay pula sa dulo? At sabay naka-note doon, maligayang Pasko, dahil sa kasalanan mo, nagkapasko. Wala. We're not talking about this. Sisirain po kasi nito yung image na nilikha ng tao to beautify Christmas. Yeah, don't get me wrong. Hindi po pangit ang Christmas. Christmas is so beautiful. Pero gusto ko pong makita ninyo that another reason why we're celebrating this season ay dahil nagkasala ako at nagkasala kayo. Sabi nila, nagkapasko kasi pinanganak si Kristo. Dahil si Jesus po ay noon pa ay andito na. Si Jesus po ay Diyos na noon pa. At sabi po sa John, wala diyan, hindi ko na nilagay,
Dahil wala rin naman si John, sama daw lasa. Hindi, joke lang po. Ang salita ay kasama na ng Diyos noon pa at ang salita ay Diyos. Bago pa pulikhain ng lahat, si Jesus nag-e-exist na kasama ng Ama at kasama ng Banal na Espiritu, the Trinity. At ang sabi ng John, at ang salita ay nagkatawang tao at namalaging kasama natin. And that's Jesus. Nung nagkatawang tao siya, when He took the form of man. So wag mong iisipin na kaya nagkapasko ay dahil ipinanganak si Kristo ay naririto na noon pa. Si Jesus ay nag-e-exist na noon pa. Okay? Ay bakit kinailangan ni Jesus na magkatawang tao? Kasi nagkasala tayo. So nakikita na natin this is the reason, another reason, actually, talaga si Jesus yan eh. But another reason for this season ay dahil tayo ay nagkasala. Number one na gusto ko makita nyo rito, Jesus saved us from our sins. Gusto ko at ang prayer ko na whenever we're celebrating Christmas, we are celebrating not only the good things about Christmas, but we're also celebrating that Jesus saved us from our sins. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 21, kinakausap po ng anghel si Jose, si Joseph. At ang sabi po doon, si Maria will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. As we can see, hindi po sinabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, describing Jesus, hindi po sinabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, ipanganganak si Jesus dahil ililigtas niya ang mga tao sa utang. No. Sino yung magpapaskong may magandang asawa? Babagal nyo eh. Ulitin ko, sino yung magpapaskong may magandang asawa? Hallelujah! Ang tatay Sino ang magpapaskong may poging-poging mister? May napansin ako, mas proud ang mga asawang babae. Tingin ko lang. Bibigyan ko ulit ng pagkakataon ng mga mister. Sino ang magpapaskong may magandang asawa? Okay. Eto na. Sino ang magpapaskong may utang? Oh. Okay. Mga kapatid, ba't ko ito binabanggit? Meron akong good news at bad news. Alin ang gusto niyong unahin ko? Bad news muna. Ang bad news, si Jesus ay naparito hindi para bayaran ng utang mo. Ang good news, pag ikaw ay na kay Kristo, makaka-breakthrough ka sa utang. Everybody say breakthrough. Breakthrough. Humanda ka because year 2025, grabe ang mga breakthroughs dito. Ano ba pag sinabing breakthrough? Lusot. Lampas. Pastor, saan mo kinuha ang declaration na yan? Everybody say, unstoppable move of God. Unstoppable move of God. Kung di mo kayang pigilan, kaya kanyang lusutan. Lampas yan. Kaya kung hindi mo raw kayang, kung hindi mo kayang pigilan at di mo rin naman dapat pigilan, sumakay ka na lang. Diba? Sakyan mo na lang ang kilos ng Diyos. So year 2025, bago naman mag 2025, may service pa ulit tayo, doon natin ibababa yung declaration for that year. Huwag kayong mawawala. That is December 29. Be here. Okay. Pero ito ang gusto kong makita ninyo. Hindi pa ipinanganganak si Jesus,
Nakasulat na ang kapalaran niya sa mundong ito. At ano ang kanyang kapalaran? Mamamatay siya. Imagine niyo si Jesus kapapanganak pa lamang nasa isip na niya siya'y mamamatay. Kaanak lang mamamatay na, di kay parang kaano naman nung kararating mo lang, pinauuwi ka na. Di ba? Imagine ninyo, nung si Jesus ay bata pa lamang ay nawala sa temple, hinanap ng mga magulang at nung sinabi, ba't pawala-wala ka? Anong sabi? Ako ay busy sa business ng aking ama. Bakit siya gayong ka-busy? Ba't siya ganun ka-eager? Alam niya very soon mamamatay na ako. Habang siya nung siya daw ay naging carpenter. Imagine ninyo, habang siya ay baka ito ay finishing carpenter malay, who knows? Habang naghahaplos ng kahoy, naiisip niya, di ako naghahanap buhay, di rin ako mamamatay sa kahoy. Imagine ninyo yun. At habang nagtuturo siya sa marami, lagi niyang sinasabi, lumapit na kayo kay Lord, bumalik na kayo kay Lord. Di lang niya agad masabi nung una, mamamatay ako. Hindi ako laging naririto. He will save His people from their sins. Mamamatay si Jesus. Ikaw kaya, may magpo-prophesy sa iyo, buntis ka pa lang at sasabihin, uy, alam mo, yung anak mo, mamamatay yan. Baka masampilong mo yung hawak-hawak ka pa sa tiyang ko, lumayo ka nga. Pero imagine niyo si Jesus that time. Hindi pa siya bumababa sa lupa, nasa langit pa lang siya, kausap pa lang siya ng Diyos Ama, binibigay ang instruction, at ang umaalingaw-ngaw sa tenga niya ay, mamamatay ka, mamamatay ka, mamamatay ka. Ang masakit nito mamamatay siya sa kasalanan ng may kasalanan. Sino po rito ay nakaranas na magbayad ng utang na may utang? Diba? Meron na, Masarap? Masarap? Ito masakit. Kababayad mo lamang na nautang na uli. Diba? Panay ang chat sa iyo, yung iyong tatay, na naman? Scatter pa more. Diba? Napakahirap po at napakasakit magbayad ng utang ng may utang. Gaano kasakit, Pastor? Di ko po naranasan yun Yung ikaw ay magbayad ng utang mo nga, kasakit, utang mo na yun How much more yung utang na may utang, ikaw magbabayad. Imagine Jesus. Imagine Jesus. At yung pera kikitain mo, pero ang sakit. Pero ito po ay dugo ang ibinayad. I'm trying my best na we will celebrate Christmas the way we're always celebrating it, masaya. Pero hindi talaga po pwedeng alisin sa eksena ang katotohanan that we're celebrating Christmas simply because nakasala tayo. 1 John chapter 3 verse 5 says, "And you know that Jesus came to take away our sins, and there is no sin in Him." Balik ako doon sa sinasabi ko kanina, siya nagbayad sa parusa ng kasalanan, samantalang ang sabi ng verse na yan, hindi naman siya nagkasala at sa kanya ay walang kasalanan. Pero anong sabi? He came to take away your sins. Kaninang umaga pagkagising mo, sino rito yung nag-thank you ka kagad kay Lord? Kasi binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. Sige nga, yung mga nagganon, palakpakan mo ng the best si Jesus. Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Can we say, Jesus? Come on, let's say, Jesus. Salamat po. Binayaran niyo po ang kasalanan ko. Kung may mga new friends po tayo dito, Pastor, di ko maintindihan sinasabi niyo, ba't binayaran ni Jesus ang kasalanan ko? Kasi ang sabi po ng Bible, lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Lahat nagkasala. Taas ang kamay nung hindi nagkasala last week. Siyempre, we're not talking nung ikaw ay mula nung ikaw ay nagkabait. Last week na lang. Si Pastor lang.
Lahat nagkasala, so tama ang Bible. Pero ang sabi po ng Bible, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pastor, lahat naman po ay mamamatay. Pag ang Bible ang nagsabi ng kamatayan, ang sinasabi niya rito ay kumpletong pagkahiwalay sa Diyos. Pupunta ka sa lugar na kung saan hindi heaven. Ano yun? Hell. When we die, na tayo'y may kasalanan, we will go into a place of suffering. And that is hell. Okay? Kaya, everybody needs a Savior. Pastor, marami akong bait points. Babawasan nun ang aking, anong tawag doon? Mga kasalanan. Okay. Pero ang linaw po na sinabi ng Bible, na sa biyaya, sa pananampalataya kay Jesus, tayo'y naligtas. Hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa upang walang makapagmalaki. So, it's not by good works that we are saved. Ano ang good works? Ang good works po ay resulta ng pagkaligtas. Kaya ka gumagawa ng mabuti because you are saved. You're going to heaven. You are encouraged to do good simply because Jesus did something good to you. And it's by saving you. That's why we're motivated to do good. But doing good works para mapapunta ng heaven, hindi mangyayari yan. At marami nag-aakalang yun ang paraan. But now, nanaunawaan natin na ang paggawa ng mabuti and even religion ay hindi sapat to bring us to heaven. What are we going to do? We need a Savior. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kailangan mo ng tagapagligtas. Kasi hindi ka kayang iligtas ng relihiyon mo, hindi ka kayang iligtas ng mabubuti mong gawa o pagpapakabait mo. Sino magliligtas sa iyo? And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. That's why everybody needs a Savior. At yun po ang ginawa ni Jesus. He take away our sins. Okay. In 1 John chapter 4 verse 10, ito ang tunay na pag-ibig. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice once again to take away our sins. Gusto ko ipagdikdikan ngayon eh. Another reason for this season is our sin. Kasalanan mo at kasalanan ko ang nagdala dito kay Kristo. Pastor, sabi niyo po kasi sa amin dati, simula nung nagkasala si Adan at si Eva, yun na, namana ng lahat ng tao ang kasalanan. Kaya nagkasala na hon lahat. Kaya mapapansin mo, anumang pilit mong magpakabait, hirap na hirap ka. Nagkulong ka na nga sa bahay mo, sa kwarto mo, hoping na di ka magkakasala, hang sa katahimikan mo naman, doon ka dinidemonyo. Wala ka ng suutan. At ang sabi mo, para hindi na ako magkasala, tapusin ko na kaya ang buhay kong ito, nagkasala ka din. Suicide. Anong gagawin ko? Kaya nga ang sabi ni Paul sa Bible, kawawa ako. Ako'y kawaawang nilalang. Sapagkat ako'y naninirahan pa sa katawang ito na makasalanan. Kaya nga't ang nagagawa ko yung hindi yung ayaw ko, yung ayaw ko. At yung gusto ko, hirap na hirap naman akong gawin. Ano yung gusto ni Paul? Yung magpakabait. Hopeless case po tayo. Ang tao'y walang kapag-apag-asa na mapunta sa heaven dahil tayo'y makasalanan. Ano mang pilit mong pigilang magkasala, nagkakasala ka lalo. Sabi nga ay, matay mong pigilin lalong nanggigigil. That is why we need a Savior. Kaya ang ipinunta ni Jesus talaga ay idil ang kasalanang antindi ng kapit. Kasalanang magdadala sa atin, magpapahamak sa atin sa hell.
In John chapter 4 verse 14, sabi naman dyan, "Furthermore, we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent His Son to be the Savior of the world." Pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang nag-iisang anak upang maging Savior. Sabihin mo nga, tagapagligtas. Marami kasi ang hindi nauunawaan that he or she needs a Savior Kaya maganda na papag-usapan ito at nalilinaw ito. Kailangan mong maligtas. Kasi nga, yung iba, sabi, ligtas pag may bigas. Nung Sunday namigay tayo ng bigas dito pero hanggat di niya tinatanggap si Jesus, hindi sila maliligtas. Meron nga doon, tumanggap na ng bigas, tumanggap pa ng rice cooker. Pero again, pag hindi nila tinanggap si Jesus, hindi sila maliligtas. At paano ko po, Pastor, malalaman kung tumanggap kay Jesus? Merong relationship kay Jesus. Nagpapatuloy kay Jesus at sa gawain ng Panginoon. Kaya yun yung mga nakatanggap ng bigas, nakatanggap na electric pan, rice cooker, wala dito ngayon. Follow up po natin, ha? Baka akala nila ligtas pag may bigas. Baka akala nila ang kanta natin dito, buhay, buhay, buhay pag may bigas, pag walay mauutas, pag walay maninigas. Buhay, buhay. Hindi ho yun ang kanta natin dito. Ba't nyo alam yan, Pastor? Yun ipambuli ko noon sa born again. Ako ho ay bully ng born again. Ano nangyari? Di naging reverendo. Kaya yung mga nambubuli sa inyo, ngumiti ka lang at sabihin mo, manda ka. Okay. We need a Savior. Ang dami pong tao hinahagisan ng salbabida ay ayaw tanggapin at ang isip niya, kaya ko, hindi ako malulunod. Nalulunod na. Sabi mo nga, we need a Savior. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ." Isa pang gusto kong idiin sa inyo patungkol sa kasalanan. Ang kasalanan po ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kasalanan ang naghihiwalay sa iyo sa Diyos. Have you ever wonder, meron dito, nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, pray ka ng pray, parang ang hina ng signal sa langit. Di ba? Ang dami mo nang ipinag-pray. Naalala ko yung kwento ni na Sis Gina, ni na Brother Ray. Imposibleng hindi nananalangin ng mga yan. Yung buong mahigit 1 dekadang si Brother Ray ay may sakit na hindi maipaliwanag. Imposibleng hindi nagpe-pray ang mag-anak na yan. Pero ba't parang ang hina na signal? Kasi nga, sin separate us from God. Pastor, hindi ka ho nagsisi ang mga yan. Imposible, sising-sisi na yung mga yan. Lalo pat may ganyong nararanasan sa buhay, imposible hindi nagsisisi. Bakit hindi ho nakatanggap ng kapatawaran? Kasi nga, hindi lang basta kapatawaran ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay tagapagligtas. Dahil ang kasalanan ng tao ay hindi na lang basta patatawarin, kapit na. Kapit na sa laman. Ang tanging paraan daw ng tao para mawala ang kapit ng kasalanan ay tanggalin ito ng isang banal, at ang kabanalan ng nagtanggal na yon ang ilalagay sa tao. Ulitin natin yung verse, mauunawaan nyo lalo ngayon ito. 2 Corinthians 5:2, basa. "For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ." Si Jesus na hindi nagkasala, inilagay ng Diyos ang kasalanan sa Kanya upang ang katuwiran at kabanalan naman ni Jesus ang ilalagay ng Diyos sa mga tatanggap kay Jesus. That is why we need to receive, acknowledge Jesus in our lives as our Lord and Savior. Sinong kilala dito si Jesus?
Siyempre naman, sino ba naman hindi nakakakilala kay Jesus? Pero maraming tao po kilala si Jesus, pero walang close relationship kay Jesus. Pastor, may close relationship ako. Paano nangyari yun? Ako pinagpe-pray lagi, ako pinagsisimba tuwing linggo, lalo pag birthday ko, pag Pasko. Ano pa? Marami akong ginagawang may kalalaman sa simbahan. Close kay ni Jesus? Opo. Saan ka pupunta pagkatapos ng buhay mo rito sa lupa? Pagka po bibiyayaan ng Diyos na makapunta ng heaven, baka sakali po. Mahirap yan, baka sakali. Si Jesus taga-langit, hindi ka sure kung pupunta ka sa langit, hindi kayo close. Kaya ang sabi ng Bible, darating ang panahon na marami ang tatawag, Diyos ko, pero nang itutugon ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo mga nakikilala. Anong tawag doon? Nakala niya close? FC. Feeling Christian. Feeling close. Alam niyo po, maraming Christian, but there's no Christ in them. Kaya sa Christian, alisin mo ang Christ, iyan na lang ang natitira. I-A-N, ang ibig sabihin, I am nothing. Alisin mo ang Christ sa isang Christian, I am nothing ang matitira. Accept Jesus. Have this personal, wonderful, genuine relationship with Him. At pag sinabing relationship, may constant communication. Hindi yung nagpe-pray lamang o nakikipag-usap lang kay Lord pag may kailangan. Pag sinabing may relationship, lagi yang nagsasama. Ang hirap kaya nung kayo, pero di naman kayo nagde-date. Di ba? Hirap naman nung kami, boyfriend ko yan, girlfriend ko yan, talaga. Nagde-date kayo? Nag-video call. Sabihin mo nga, we need a Savior. At paano magkakaroon ng Savior? Accept Him. Accept Jesus as your Lord and Savior. Magkaroon ka ng close relationship sa Kanya. Religion is good, but religion is not enough. Attending the church is good, but attending the church is not enough. Kailangan meron kang relationship kay Lord. You're praying, you're spending time with Him. At syempre, hindi mo pwedeng sabihin, may relasyon ka sa Diyos, tas wala ka sa gawain ng Diyos. Okay, 1 John chapter 2 verse 2. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Everybody say, maging kasalanan ng lahat ng tao. Kaya ang prayer ko, as we celebrate Christmas and as we understand na malaki ang role ng kasalanan, that's why there is Christmas, kailangan din nating maalala, it's not your sin nor my sin lamang, kaya si Jesus naparito. Si Jesus ay naparito para sa kasalanan ng lahat ng tao. At ikaw na nakakarinig nito, ang laki-laki ng role mo para ipaalam sa lahat ng taong sila'y nagkasala. At kailangan nila ng tagapagligtas dahil ng kanilang kasalanan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ipaalam mo rin sa iba that they need a Savior. Kaya kung may nag-invite sa iyo dito, napaka-bless mo. Kung may nagdala sa iyo dito, blessing sa iyo yung nagdala sa iyo dito. You know why? Kasi gusto niyang malaman mo ito. Kasi baka akalain mong okay ka na, asang-asa kang langit ka. Pagdating mo doon, hindi ka pala nakalista. Party crasher ka. Hirap naman noon. But those who will receive Jesus, di ba? And those who will, and whosoever believe in Jesus will not perish, but will have eternal life. Okay. Dalawa lang naman points ko eh. So that's number 1. Jesus saved us from our sins. Gusto ko ipagdukdukan eh. It's because of our sin. At dahil iniligtas ka ni Jesus, ano naman ang pangalawang bagay na gusto kong malaman nating lahat, and we will end up with this? Jesus is worthy of our worship. Kaya si Jesus na nagligtas naman sa iyo ay karapat-dapat ng pagsamba mo.
karapat-dapat tumanggap ng worship mo. 'Di ba? Ang tao pong hindi sumasamba kay Jesus ay hindi pahanga kay Jesus. Tingnan ninyo pag nakashoot yung ace player ng barangay ninyo sa basketball, ay talaga namang wow! Woo! Pag mga dalaga ay mga sigaw, woo! Galing mo! Lahian mo na ako! May siga yun eh. Sorry for the word ha. Meron lang ako pinupunto rito. Sobrang tinding mag-celebrate. Nakashoot lang yung team ng ha. Pag nakakita ng artista, hangang-hanga. Ang pugi. Nung tayo nagwo-worship kanina, mukhang hindi pa tayo hangang-hanga kay Lord. Pero naniniwala ako, kung ang tumayo din si Alden Richards, nako! Talaga naman kayo yung tilinin nyo may padyak pa. Tao'y mahangain eh. At hindi niya mapigilan ang paghanga niya. Lumalabas talaga. What is my point? May mga tao na hindi ma-express ang tunay at dapat na pagsamba kay Jesus dahil kulang sa hanga. Kaya nga't di mo pa ma-worship si Jesus ng all out kasi hindi ka pa hangang-hanga kay Jesus. Hindi mo pa nauunawaan kung gaano kabigat ang kasalanan at kung gaano katindi ang pinagkuhanan sa iyo. Hindi mo pa nauunawaan kung gaano ang isinakripisyo ng isang banal na Diyos pinaglilingkuran ng mga anghel araw at gabi sa langit. Hindi nakakaranas ng hirap, hindi nakakaranas ng pagod, pero siya'y nagkatawang tao at naranasan lahat iyon. Hanggat di mo nakikita, ang tawag dito ng Bible ay revelation. Hanggat di revealed sa iyo kung gaano kalala ang kasalanan at kung gaano kalala ang ginawa ni Jesus para iligtas ka sa kasalanan, hindi ka hahanga ng kagaya ng paghanga mo doon sa mga nakikita mo kung gaano kagaling umakting, gaano kagaling kumanta, gaano galing sumayaw. Jesus is worthy of our worship. Hindi mo siya masasabihan ng mga papuri dahil di mo siya kilala. Kahirap naman nga eh. Di mo mga mapupuring sino garito yung nakasalubong mo sa karsada, maganda, pinuri mo, kaganda mo. Baka yung masampilong ngayon, no? Kahirap din namang mamuri ng hindi mo kilala eh. Pagka babae at lalaki naman, lalaki nakasalubong mo, binati ka ng babae, kapogi mo, edi kayabang naman ng lalaki, ikaw naman eh, mag-iisip naman lang kung ano. Ito lang gusto kong makita ninyo. Awkward purihin ang di kilala. Kaya kung may nakikita ka o sa sarili mo mismo, hindi mo pa mapuri ng todo si Lord, awkward pa para sa iyo, alam ko sagot. Hindi mo pa talaga kilala ang Diyos. Katagal ko na po nag-church, hindi ko pa rin pala po kilala si Lord. Oo, halata sa pag-worship mo. Kasi kung kilala mo si Jesus, nako, hindi ka na magkaintindihan din eh. Kung kilala mo talaga si Jesus, kung alam mo talaga ang ginawa ni Jesus, kung alam mo kung gaano kalala ang pinaghugutan ni Jesus sa iyo, huwag ka lang mapahamak sa impyerno. Hindi ka na magkakaintindihan dyan sa kinatatayuan mo. Ala, kaguluho ng tugtugan, wala ka nang pakialam. Kaguluho ng kantahan, wala ka nang pakialam sa kanila. Kasi naparito ka to worship Jesus and not the worship team. Though, this is not an excuse for the worship team to improve. Baka kasi akala ninyo, attorney si pastor ng worship team. Hindi, mag-uusap kami mamaya after service. Hindi ho ako attorney, ako ho piskal. Okay. But this is my point. You came here hindi para manood. Isa lang po ang audience natin ngayong araw na ito. At walang iba yung kundi si Jesus. At lahat ng naririto, the worship team and including the whole congregation, we are all the performers here. With one purpose.
mapangiti ang may birthday. Hebrews 13:12. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pastor, kanina pa yan pinagdidikdikan mo, English Tagalog lang sin, kasalanan, kasi nga yan talaga yon. Another reason for this season, because of our sin. Kasalanan mo ang nagtulak kay Jesus para mapunta rito at iligtas ka. Kasalanan natin. At ang sabi ng verse na yan, si Jesus, nilinis tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Maliwanag na yan? Maliwanag na. At ano ang sunod na instruction ng author ng Hebrews? Makikita natin ang instruction. Upon revealing to us that Jesus saved us from our sin, anong dapat gawin? Lakdaw tayo ng kaunti, verse 15. Ano ang sabi? Basa. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Ang pagpupuri mo ay nagpapahayag ng pagkilala mo kay Jesus. Kung gaano mo siya pinupuri ay nagpapakita ng pagkakilala mo sa Kanya. Kaya nga maganda talaga, nagkakasama-sama tayo, napapag-usapan natin ang word ni Lord para the more mo siyang makilala. At the more mo siyang nakikilala, the more nadadagdagan ang iyong hanga kay Lord. Diba gano'n naman din kahit sa tao? The more mong nakikilala yung tao, the more kang humahanga. Pero ano nga hangaan mo kung mukha lang ang kita mo, ang pogi mo? Tapos, pogi lang, wala na. Maganda yung, ay ang ganda mo, tapos ang sipag mo rin pala, tapos asar pa rin pala magluto. Di ba? Tapos ay ang ganda rin pala ng sulat kamay mo. Sulat babae. Babaeng manok. At least appreciative. Huwag mo nang batukan yung katabi mo. Tawa na lang, wala nang batukan. Okay. Anong point? The more mong nakikilala yung person, the more kang humahanga. Come on! This is a journey. Sama-sama po tayo sa journey ito. Journey ng ano, pastor? Ng pagkilala pa lalo kay Jesus. Para the more kang humanga sa Kanya. Sino rito nagsasabi, lalo po akong humahanga kay Jesus ngayon? Sige, the best mo nga palakpak para kay Jesus. Yun! Pastor, bakit ako, nung pumasok po ako sa relationship na totohanan kay Jesus, para bang nagkasunod-sunod po yung mga pagsubok sa buhay ko? Ano ba pinag-pray mo? Gusto ko pong makilala kayong lalo, Jesus. Kaya, ano po ibig sabihin nun? Ba't puro pagsubok po? Doon ko po ba makikilala si Jesus? Totoo. Paano makakapagpakilala si Jesus na siya ang manggagamot kung hindi ka magkakasakit? O kung hindi magkakasakit yung sino man sa malapit sa'yo? Paano mapapatunayan ni Lord na siya ang provider kung hindi kayo mabibitin ng budget? Paano mapapatunayan ni Lord na siya ang comforter kung hindi ka malulungkot? Paano mapapatunayan ni Lord na I will never leave you nor forsake you kung walang mga mang-iiwan sa'yo? Hello? Kaya si Jesus ay magpapakilala lalo sa iyo sa mga pinagdadaanan mo. Okay? Kaya ang sabi ng Bible, sabi ni Paul, whenever there are trials, whenever there are testing, ano sabi? Naku, tanggapit kunin nyo itong pagpapala kasi the more marireveal si Jesus sa'yo. The more marireveal si Jesus sa'yo. Okay. Kaya gusto ko maunawaan natin, church, tuwing maaalala mo na si Jesus ang nagbayad ng kasalanan mo, maaalala mo rin yung instruction ng Hebrews 13:15 na dahil si Jesus niligtas ka, marapat lamang papurihan mo siya. Sabihin mo nga, dahil niligtas ako ni Jesus, marapat lamang na papurihan ko si Jesus.
Meron po akong kukwentong mabilis sa inyo, and maybe I will end up with this. Si Jesus po ay pumapasok sa Jerusalem. At habang nasa may entrance pa lang po sila ng Jerusalem, sabi ni Jesus sa mga disciple, pumunta ka doon sa may, pumasok ka diyan. Pagpasok mo riyan, may makikita kang nakatali diyan na dangke. Yan dangking yan, bata pa, never pa yan nasakyan ni inuman. Parang sounds familiar yun Sasakyan na hindi pa nasakyan ni inuman. At ang unang sumakay ay si Jesus. Di ba? Ngayon, pagdating ninyo doon, sasabihin ng may-ari sa inyo, anong ginagawa ninyo? Pag kakalagan ninyo yung tali ng dangkay, tatanungin kayo ng may-ari, anong ginagawa ninyo? At ang isasagot ninyo, gagamitin ng Panginoon. Kita ninyo kung gaano katinding ka-advance si Jesus. Alam na ni Jesus pati yung sasabihin ng makakakita. Sinunod siya ng mga disciple at nakakita nga sila ng dangkay doon na hindi pa raw nagagamit na sasakyan ni inuman. Kaya kinalagan nila ng tali. At iyon din nga, sabi ng may-ari, bah, anong ginagawa ninyo riyan? Ba't yung kinakalagan yan? At isinagot nila, gagamitin po ng Panginoon. Aba, ay hindi na nga pumalag yung may-ari. Pagkakuha nila ng dangkay, inilagay nila ang kanilang mga balabal doon sa ibabaw ng dangkay at pinasakay nila si Jesus. At pumasok sila ng Jerusalem. At ito po ang mga sumunod na pangyayari. In Luke chapter 19 verse 37, nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Again, bakit nagpupuri ng malakas ang mga tao? Dahil sila'y hanga. Nagpupuri ang mga tao kay Jesus dahil sila'y hanga kay Jesus. So, ito yung formula Kung hindi hanga, kung hindi nagpupuri kay Jesus, hindi pa hanga. Tuloy natin. Meron din preaching dun Verse 38, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa kataasan. Sa English po, Hosanna. Yan ang sinisigaw ng mga tao that time, Hosanna in the highest. Verse 39, sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Yan. Ano sabi? Patigilin daw. Kaya yung mga bata hindi ko pinipigil. Basta nagpupuri gayan. Ano sabi daw? Patigilin daw yung mga nagpupuri kay Jesus. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may pumipigil sa pagpupuri kay Jesus. And in that story, nakita nyo kung sino yung mga pumipigil. Sino raw? Mga Pariseyo. Yan. So, Pharisee spirit po yan. Pag napipigilan ka mag-worship, may Pharisee spirit. Sabi mga dyan sa katabi mo, partner, kamusta naman ang pag-worship mo kanina? May Pharisee spirit ba? Alam nyo kung anong sabi ni Jesus sa mga Pariseyo? Woe to you, Pharisees! Woe to you, vipers! Naman talagang bugbog sarado kay Jesus sa salita yung mga yan Kasi yan nga daw mga Pariseyong yan, alam ang salita pero hindi nakikita sa gawa. Yan ang mga Pariseyo. Kaya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kumusta ang worship mo kanina? May Pharisee spirit ba? Wala dito nun. Okay. Sabi ng mga Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Patigilin daw sa pag-worship kay Jesus. Tingnan po ninyo kung ano ang sagot ni Jesus. Luke 19:40, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, pag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Tindi? Alam nyo sa ibang version, ang nakalagay doon, when you stop them worshiping me, stones will start worshiping me. Sabi ni Jesus, kung hindi kayo sasamba, kung hindi sila sasamba sa akin, ang mga bato magsisimulang sumamba para sa akin.
Ano ibig sabihin ni Jesus? Privilege siyang mag-worship. Pribilehiyong masamba si Jesus. Bakit? Kasi pag hindi ka sumamba kay Jesus, somebody else or something else will worship Him. Di tayo kawalan. Ang pagsamba mo'y hindi kawalan. Kasakdalay pasambahin ni Jesus kahit mga walang buhay. Dahil lahat ay sasamba kay Jesus. Lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus. At magsasabing, siya ang Panginoon. Ito ang na-imagine ko. Pag hindi ka nag-worship, yung upuan mo magwo-worship. Huwag mo nang intaying mag-worship ang upuan mo. Unahan mo na. Kasi privilege yan. Pastor, paano pag hindi po yung upuan na nag-worship? Hindi ko alam. Malay ninyo yung mga yan, hindi naman tiles yan eh. Basta na lang lalabas. O kaya, gusto ko nga mag-worship itong mga posting, ito't nang lumipat. Oo nga, huwag kayo mag-worship, baka mag-worship ito. Kidding aside. Pero this is my point. Privilege ang mag-worship kay Lord. If you will not worship Jesus, somebody else or something else will do that. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, huwag mo nang intaying mag-worship ang mga bato. Sabi nung isa, yung katabi ko ho pa, sayaw-sayaw pa, katigas naman ang katawan. Yun na nga, nag-worship na yung bato. Hindi ka naiingli. Biro lang po ha, matigas din ho ang katawan ko. Nakita nyo naman siguro nung Christmas party. Naman na. Okay. Last verse. Malachi chapter 1 verse 11. Worship team please. Sabi ni Lord, for from the rising of the sun, even unto the going down of the same, mula daw sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ano sabi? My name is great among the Gentiles. Ang pangalan ko, sabi ni Lord, ang pangalan ko ay dakila sa buong bansa, sa lahat ng mga bansa. At ano pa sabi niya dyan? And in every place, incense is offered unto my name. At sa bawat lugar, ang mga insenso ay ini-o-offer sa pangalan ko. Pastor, wala naman tayong mga insenso rito. Mamaya papaliwanag ko kung anong nire-represent tong incense. And a clean offering. At ano pa sabi ni Lord John? For my name is great among the Gentiles, said the Lord of the hosts. Sapagkat ang pangalan ko'y dakila sa gitna ng mga bansa, sa lahat ng dako. At kailan daw sinasamba ang Diyos? Sinasamba ako. Sabi niya, sinasamba ako mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ibig sabihin niyan, simultaneous, maya't maya, kabi-kabila, may nagwo-worship. Kaya kung di ka magwo-worship, hindi ang Diyos ang nawawalan. Ikaw! Namimiss mo yung privilege, namimiss mo yung opportunity. Pastor, balikan natin yung incense. Incense. Ano yung incense? Incenso. Alam niyo ba, hindi ko na nailagay dyan yung verse eh. But, ang incense na i-offer natin kay Lord is your worship. Hindi mo kailangan magdala ng mga patpat na umuusok ditong yun ang insenso eh. Hindi mo na kailangan gawin yon, sapagkat whenever the people of the church of the Lord gather, the presence of the Lord fell down in their midst. And we all know na ang presensya ng Diyos lagi, kahit nung Old Testament, malalaman mo that the presence of the Lord is there pag bumaba ang apoy. And what is incense? Appreciate mo lamang ang incense kapag inapuyan mo yon. Pag nainitan yon, maglalabas siya ng sweet aroma. Pag nainitan, pag naapuyan. Church, if you want to offer sweet incense to the Lord today, worship Him. And the Bible declares that the Lord dwell in the praises of His people. Ang presensya ng Diyos ay bumababa sa pagsamba ng kanyang mga anak. And as the presence of the Lord dwell upon our midst today, fire will go down, consume the offering,
doon maglalabas yun ng sweet aroma. That's the incense that we're talking about here. Sino may birthday ngayon? Galing nga natin kumanta sa birthday yan eh. Medyo okay pa nga. Today, I want to remind you, though this is not the really birthday of Jesus, no one knows the exact accurate date. Dahil hindi naman din lang natin alam na pagkasundoan na ng mundo to celebrate it every December 25. So, hindi tayo naririto para alamin ang eksaktong date. Narito tayo para alamin ang eksaktong dapat gawin. At ano yon? To worship Jesus. Come on, everyone, stand up. Let's worship Jesus, who is worthy of it all. Jesus. Jesus is worthy of it all. Come on, sing. Come on, worship. Remember, Jesus saved you. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. One more time. Oh
niyo, church, kung bakit nagtataas tayo ng kamay whenever we are worshiping? Kasi sa pagtataas mo ng kamay, sinasabi mo na yung tinataasan mo ng kamay ay mas mataas sa iyo. Yun eh. Pangalawa, kaya tayo nagtataas ng kamay whenever we're worshiping God. It is an act of surrender. It is an act of saying, Lord, ako'y all out sa iyo. Ako'y sukong-suko sa iyo. Kasi po ang pagtataas ng kamay ay pagpapakita ng mga vital organs eh. Pagpapakita ng mga sensitive parts. Pag-expose. And whenever you are raising your hands towards heaven, you are raising your hands to God, you're saying, Lord, ako'y suko sa iyo. Sinasabi ko ngayon na ikaw ang Diyos at ako'y hindi. Ikaw ang masunod sa buhay ko. Kaya this time, as you worship the Lord, nauunawaan mo lalo ngayon ang pagtataas ng kamay mo at the more mo itong gagawin. Come on, as we sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, with all your heart, sabihin mo kay Jesus, you are worthy. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are. You are worthy of it all. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Deserve glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Lord, tanggapin niyo po ang aming mga papuri. Day and night and Lord, tanggapin niyo po ang aming mga papuri. Maging mabango samyo sa iyong harapan. Day and night and day. Day and night and day, let incense arise. Jesus. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day.
Lord, we thank you for this day. We thank you for giving us the opportunity, the privilege to worship you. We thank you, Lord, kasi bagamat ikaw ay Diyos na banal, at kami, mga hindi perfect, mga nagkakasala, mga hindi karapat-dapat magpatuloy sa iyo. But we are so blessed, so privileged, na kami po'y hinayaan ninyo, patuloy nyong hinahayaang lumapit sa iyo, patuloy nyong hinahayaang sambahin ka. In spite of our big differences, hinahayaan mong sambahin ka namin. What a good God. And what a privilege we have to worship you. Salamat po na nung kami nagkasalay, hindi mo kami pinabayaang mapahamak sa impyerno. Salamat, Lord Jesus, bagamat ang alwan-alwan sarap ng tayo mo dyan sa langit, nagpakababa-baba ka rito sa lupa to save us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. That's why you are worthy of it all. You are worthy to be praised. Karapat-dapat lamang sambahin ng tagapagligtas. Karapat-dapat lamang sumamba ang mga iniligtas sa nagligtas sa kanila. You are worthy to be praised. You are worthy of it all, Lord. And I pray, we pray, na hindi lamang ngayon kami patuloy na sasamba at mag-worship sa iyo. We pray, biyayaan niyo po kami na yung araw-araw naming buhay ay maging pagsamba. Biyayaan niyo po kami na yung araw-araw naming buhay ay maging mabangong samyo sa harapan mo. Hayaan niyo po na ang buhay namin ay maging sweet incense. Hayaan niyo po na ang aming buhay maging sweet aroma. Hayaan niyo po, let our life be a life song. A life song. Isang awit ng papuri sa iyo ang buhay namin. Thank you, Lord. And I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na hangang-hanga sa iyo. Ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na lagi kang pupurihin dahil nakikilala kang patuloy, hangang-hanga sa iyo. Salamat, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your very sweet presence today. We love you. We love you. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Praise God.